Okay, ipapakita natin ngayon yung bagong update ng ating water refilling station management system. So, nakalagin na po tayo. Pagka i-click nyo itong customer, meron kayong nakikita dito na last order monitoring. So, dito, merong customer name, date ng kanilang pag-order, at saka yung days lap. So, halimbawa itong customer 1 ay nag-order ngayon March 30. At saka si Abel ay nag-order din siya March 30. At yung si Juan de la Cruz ay March 20. So, ito yung days lapse na auto computation niya. So malalaman nyo dito kung gaano nakatagal yung customer ninyo na hindi na umu-order sa inyong water refilling station. Okay? So itong si Juan de la Cruz, matagal nang hindi hindi siya bumabalik para bumili ng tubig. Yes, ang isa pa na nating in-update dito ay meron na tayong customer list. Pagka i-click dito ay per address, malalaman ninyo dito sino yung mga customer ninyo. Tulad nitong halimbawa ay Silet. So meron lang isang customer dyan. Itong Supiil, meron dalawa. Zone 2, wala. Zone 1, wala din. So yung delivery route naman, ito ay ipiniprint para sa mga nagro-robing siguro, yung mga driver na mayroon silang iniikutan. Halimbawa itong address na Supiil. So halimbawa ilagay natin ito from March 1 to March 30. Ito ay hahawakan ng driver at saka yung kanyang pahinente o kaya yung kanyang truck boy. So pag i-click natin ito, makikita natin dito yung report na gagamitin para pinaka-truck record natin. Okay? Halimbawa si customer 1, bumili siya, isa, ilagay lang natin dito isa. Kung nagsauli ba siya ng galon o hindi, ay ilagay natin dito. Yung sales, halimbawa ay bumili siya ngayon, ilagay natin dito, collection, tapos yung signature. Ganun lang. Kumbaga record list ito ng ating mga driver. Okay? So, yan ang ating isa sa mga updated dito sa ating system. So, dito sa POS, makikita ninyo dito, pag click na sa search ay saan na ba yun? Yung history, iba yan. Kaya malaman natin dito yung kailan ito, last na kanyang order ay March 30. Yung pinakauna niya ay, alam nyo, August 14, 2003. Yun yung una niyang order. Siya pa ang pinakauna. Kaya dito sa system na ito ay malaman natin sino-sino yung mga customer natin na regular o madalas na umu-order sa atin at saka hindi sa pamamagitan ng ating monitoring system. Okay? Sige. At yung susunod na ating i-update dito ay magkakaroon na ng pinaka-wallet itong customer natin. Itong customer natin, magkakaroon siya ng wallet. Halimbawa yan, magkakaroon siya dito magkano yung kanyang deposit na yun ay pwede niyang gamitin kapag siya ay bibili sa ating mga produkto o yung sa ating mga serbisyong tubig. Okay? Sige po, yan lang muna ang aking maia-update
dito sa ating water refilling station management system.